Nagbabalik muli ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Talagang ang tinutukan ang kaso ni Nanay Alvi Vergara sa sinapit niya sa kanyang mga amo na pamilya Ruiz na ito. Kaya naman talagang hindi nga ito tinatantanan ni Senador Jinggoy Estrada at ni Tolentino. Dito nga natin makikita na talagang ang hindi na nga ito magagamot pa ng kahit ano ang nararamdaman at naranasan ni Nanay Alvi Vergara na talaga naman hindi na ito mababawi na kahit ilang panahon pa ang maglipas ay nasa kanya na ito dahil sayang ang mga panahon na nakakulong ito sa pamilya Ruiz na hindi na pinapakain, hindi pa di umano pinapasahod. Kaya naman talagang tinutukan ito ng ating mga mabuting mga senador para lamang magdusa ang pamilya Ruiz na ito at talagang kasama pa ang mga anak na ito. Kaya naman ipapatawag ito sa loob mismo ng Senado. Ang nakakalungkot nga dito, mga kaibigan, ay pati nga anak ni Franz Ruiz na ito ay kasama di umano sa pagmamalitrato kay Nanay Alvi Vergara. Kaya naman dapat lang na talagang ipatawag ito sa Senado at parusahan sila ng naaayon sa batas natin at dapat silang magdusa dahil di umano sa mga karumal-dumal na ginawa kay Nanay Alvi Vergara. Panoorin nga natin ang buong detalye at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. You found some injuries according to the results of the MRI. Am I correct? Yes pa. That was due to Trauma. trauma. Mhm. What else? Yun lang po yung ano namin. Kasi meron po kami nung una, 'di ba? We discussed that hindi po pantay yung mukha niya. Yes. So we requested for a CT scan just to confirm if there are some findings on the bones. Kasi po, kung matagal na po ito, hindi natin makikita and po sa indeed labas. there was. Yes, there was. That was only due to trauma. Trauma po. Ibig sabihin, pinalo o Pwedeng aksidente rin po. But not necessarily self-inflicted ito. ginudnud yung ulo sa pader. Pwede Pwede rin ganon, po. di ba? Yes pa. Alright. Pwede rin pong blunt instrument o Pwede object. pong blunt instrument. Pwede pong aksidente rin. Pag na-aksidente siya din ng araw, pwede rin pong makita yon. So, basta trauma po. Was the damage so severe that it cannot be rehabilitated? Usually po yung ganitong klaseng fracture, konti lang naman po yung kanilang konti lang yung kanilang effect dun sa activities of daily living. So, the most is medyo tabingi lang ang mukha nila. They can usually... What about the brain? Can the brain be affected? Pag medyo mababa po yan, usually hindi po. Apa. Kwento ko kanina, siniko lang, kidney surgery, diretso, atleta pa yon. Mukha po kasi tinamaan yung ribs baka bumaon sa kidney. Pwedeng ganun din po yan. Okay. We leave that to the... Ready na, technical? Not yet? Mr. Chair, tanong natin yung Senator doktor Estrada. if the lower extremities were affected. Good morning po, Mr. Chair. Upon examination po on the patient on June 29 po, sir, there were, the patient upon assessment po, soft and tender naman po ang abdomen. There was no warranted further examination po, sir. Pero if there were no evidence of blunt abdominal injury po, sir, at the time of examination. Tanungin ko muna si LB. Manang LB, nakaambang ipalabas ngayon sa pagdinig na ito at makikita ng nakakarami ng maging ng sambayanan ang iyong x-ray sa ulo. So ito ay pribadong medical document na maaring sabihin mo wag ipalabas o maaari ka ding sumang-ayon kung gusto mong ipalabas sa pagdinig na ito. Gusto ko po makipakita. Gusto mong maipakita. So ang lalabas dito
Bagamat hindi pa naipapalabas, nakita ko na yung litrato, I saw the picture, ay yung hugis ng iyong bungo. So ito po ay sa ating mga nanonood, hindi lang sa mga medical legal, bungo yung ipapakita. So sangayon ka doon, wala kang paghuhunos dili na ipapakita yon sa pagdinig na ito. Gusto ko pong ipakita po sa mga manonood para para po Makita nila, opo, maunawaan. para po makita nila, Para malaman kung ano ginawa sa inyo. para makita po ng mga katulad ko na sa bahay. Okay, salamat po. Ready na, technical? Wala pa? Sige, Tanungin ko yung ophthalmologist, Dr. Oloroso, yung bang kagaya ng sinabi ni Dr. Kabungkal, hindi na-deform lang yung kanyang skull, yung kanyang bungo, pero yung ba ay nakaka-apekto rin sa nerve, sa mata? Your Honor, yes po, pwede po, no? Kasi pag severe po ang fracture, no, po pwede pong madama yung globe, yung pinakabilog ng mata, no? Actually, yung left eye niya po, Your Honor, phthisis po siya, meaning nag-shrink siya, no? Ang cause po niyan po pwede pong nagkaroon ng previous injury before, previous trauma, kaya siya nabutas o kaya siya nag-shrink, no? Alin ba ho nabutas? Yung left eye niya, meaning kaya po siya nag-phthisis po, pwede pong nagkaroon ng injury talaga, Your Honor, po pwede po yun. Nakapagdulot din, nakadagdag doon sa pagkabulag ng kanyang kaliwang mata. Po pwede po, Your Honor. Ang tama ba ho, Left, Dr. Kabungkal, sa kaliwang bungo o sa kanan? tapos kanan. Sa CT scan po natin sa kanan po. Kanan daw. Yung kanan din po, Your Honor, Bulag din yung kanan. ay hindi pa siya bulag, pero yung vision po niya ay light perception na lang. Parang halos pabulag na po, Your Honor. So, Category 4. nakakakita pa ng ilaw. Ilaw na lang po ang nakikita niya, Your Honor. Maisasalba pa ba ho yun? Your Honor, as of now, mahirap po yung proseso, no? Kasi napakadami po niyang injuries. Maliban po dun sa lens niya, yung cataract, pati yung kristal, pati yung likod na bahagi ng mata niya, yung parting retina, may problema rin po, no? Mayroong pagdurugo doon. Hanggang Opo, may vitreous hemorrhage po siya, Your Honor, sa right eye. napapahupa naman ho yung pagdugo, di ba? Usually po, pagka ganyan, ino-opera po talaga yan. So, may posibilidad pa hong maoperahan? Kaya pa hong maoperahan? Kaya pong operahan, pero Your Honor, kasi depende po yan sa kakayanin ba ng, kasi ang vitreous hemorrhage, Your Honor, nasa likod siyang parte ng mata, no? Saka itong pinag-uusapan natin, yung kanang mata. Kanan na po, yung left po, wala na po talaga. Ito nga yung napokpok na sinasabi ni Dr. Kabungal. Kung napokpok, ito yung may Opo. trauma. Opo. So, kaya pa yon. Pwede po, pero napakahirap po ng surgery at poor prognosis pa rin po. Maliit pa rin po yung chance na makarecover yung mata. So, sa palaran yung, pero hindi nyo inaalis na pwede pang Yes makakita po, partially yung kanang mata. Opo. So, kailan po natin gagawin? Actually po, nakita ko po sila last August 24 na i-refer na rin po namin sila sa PGH. Na-endorse na rin po namin sila doon. So, sila na lang po ang iniintay, Your Honor, na Pupunta sa PGH. Pero siguro yan, kailangan pang magpalakas ng katawan. Opo. Hindi lang naman yung ulo ang Opo. titingnan. Ready na, technical? Technical? Hindi kaya? Mr. Chair, habang hinintay Senator natin. Estrada. Attorney Gambol, ano nangyari sa, sinabi na ni-refer na raw kayo sa PGH? Wala pong follow-up sa akin. Kasi ang alam ko, Siguro sagutin, ang hinihintay, Your Honor, is yung referral na Senate sa referral ng? Senate sa PGH. Kasi, Akala ko ni-refer na ni Doktora. meron na ba? Sa iyo? Ay, okay, Your Honor. Aling tasing, nanggaling na po kayo sa PGH? Oh, Galing po sa BAT-MC. kailan nyo balak pupunta sa ospital, sa PGH? Ay wala pa po kaming kung kailan ang namin. Ano po? Wala pa po kaming kung kailan ang punta namin. Kayo po, with the permission of Senator Estrada, kayo po ang hinihintay.
Oh, sige. Kayo po ang hinihintay. Nasa inyo na po yan kung kailan kayo pupunta sa PGH na naigawa na ho lahat ng paraan dyan para maisaayos, tanggapin kayo, na-repair na ho yun. Hinihintay na lang po kayong pumunta roon para ma-assess ang kondisyon ng mata ni Okay. Manang LB. So, nasa inyo po yun. At Yes po. pinagtutulong-tulungan Yes po. nga ng mga miyembro ng committee ito kung paano kayo matutulungan. So, kayo po yung iniintay. Okay po. Sasagutin na namin yung kung kinakailangan operahan si Aling LV. Sasagutin na namin yung operasyon. Salamat po. Salamat po sa lahat ng mga tumutulong Pero sa amin. kailangan pumunta na kayo sa ospital dahil walang pag hindi kayo pumunta, walang gagalaw, Hindi ko po alam po. walang mangyayari. Senator Jinggoy, baka po yung week na ito. Ngayon po, pagkatapos ng hearing, pwede namin kayong Pwede po ipahatid ng kaming- ambulansya doon. Okay. Malapit na ho, ilang kilometro lang dito Okay ang po. PGH. Sige po. I-refer ko na lang. Doktora, ni-refer niyo siya sa Opta? Yes po, Your Sino Honor. Opta, Doktor? Yung wait lang po. May kilala kayo sa PGH na Opta? Doctors, natawag na po namin sila kay Dr. Yao and Diaz. Alam na po nila. Inintay nga po sila. Oh, yun naman pala, meron na palang doktor na nakaabang sa inyo. Okay. Aling Tasing, Aling LV, puntahan nyo na lang kahit mamaya. Okay po. Okay po. Perhaps we can ask the Senate medical staff to utilize the ambulance of the Senate and bring Miss LB, Manang LB to the PGH. Pagkatapos po nito, tatawagin po natin yung doktor ng Senado at hahatid po kayo ng ambulansya ng Senado sa PGH. Okay po. Para Salamat matingnan po. na. Opo. Ito ngayon, pinapakita natin. Dr. Kabungkal, maaari bang kayo na magpaliwanag nito? At hindi Yes ko po, naman apa. na kayang Apa. ipaliwanag ito nakikita ko. Okay pa. So next, yung susunod pa. May laser ba ho kayo? May pointer? Ano ba ho? Opo. Ayan, sige po. Paliwanag niyo po. Ano pong So, nakikita natin? makikita nyo po sa arrow, yung pulang arrow, yung mga injuries niya dati. So, dito po, Ang sinasabi niyo po dati, Dok? apa, Dati. apa. How can you differentiate or distinguish yung dati tsaka ngayon? Present and the past? Ano po siya, medyo magkadikit na po. Mhm. Yung pagbago po yan, hiwalay po yan talaga. So pag dati po, may ilang taon na yun? Depende po. Usually pag 1 year, halos ano na siya eh. Halos almost normal. Katulad po nito, nag-heal to ng sarili. So may mga gap tayong makikita. Kung inayos po to, naglagay ng bakal, maganda po yung itsura ng bungo niya. Po, so ilong, pisngi, mata. Opo. Opo. Ano po yung sa ilong? Ito po sa Nabasa? ilong. Nabasag po yan? Yeah, Na-damage opo. yung bridge? Yun po yung bridge, opo. Na-damage? Opo. Tapos, ito po yung septum, yung yung gitna ng ilong. Makita niyo po, nakalihis siya sa So, kaliwa. dislocated. Opo. Dapat po diretso ito, ganito. Ito po, dito sa kaliwang pisngi, makita nyo po may linya rito. Normally, wala po yan. So, ibig sabihin, meron pong dating fracture dyan. So nagdikit na lang, Opo. nag-heal. Ito pong isa sa gilid ng mata, yung pinaka-orbital wall niya, makita nyo po, compared sa kabila, medyo malaki yung gap. Yan ba ho yung tinutukoy ni Dr. Oloroso na doon Yeah, sa kanan? it can affect po. It can Na affect the naka-apekto sa globe. pagkabulag? Pwede rin po siyang mangyari. Eh ano po yung sinasabi nyo kanina sa kanang bahagi ng ulo? Ito po yung fracture nun. Ayan, yan yung sinasabi nyo. Apa. Kanan ba yan o kaliwa? Kaliwa po ito. Kaliwa. Yung kanan ho, ito, yung sa Ito may po. sintido. Opo, Yung ba ho, opo. sintido ang tawag dyan. Opo. So, ano ho ang tingin nyo dyan? Hinataw, pinukpok, nauntog, aksidente? Yung, Pwede po lahat yon. yung pinanggalingan ng trauma ang resulta. Trauma po ang cause. Oho. So, hindi nyo masabi ngayon kung ito ay dulot ng pagkakauntog, pagkakapukpok, o nahulog sa kama. Aha. Next po. Next slide. So, sa gilid din po, makikita rin po natin
na meron din siyang old fractures dito. So ito po yung dating pinakita ko kanina, yung naka-front. Dito po sa side, meron din po siya dito. Saan ho ang tenga niyan? Andito. Inulit ulit, 2017, halimbawa, kailan ka unang sinaktan, ama ng LB? Yung pong Sa iyong unang taon mo ng pagtatrabaho, pangalawang taon, kasi 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 na taon ka nagtrabaho. Sa unang taon ka ba sinaktan? Sa pangalawang taon, panlimang taon, pang-apat na taon, sa iyo natatandaan? 2020 po. 2020, pakalipas ng 18, 19, 20, pakalipas ng 3 taon. Doktor, mabalik ko sa inyo. So kung ginawa po ito 2020 sa ngayon kay Manang LB at naulit, tatanungin ko ulit sa kanya kung naulit, ito ba yung talagang idudulot nito o sa isang insidente, kanya na kagad? Yun ang tanong ko rin sa inyo kanina. Opo. Pag ganito po kasi katindi, kailangan na niya ma-hospital. Kasi masyado pong malaki ang force na in-apply sa mukha. Kung part-part lang po ng katawan, pwede siyang hindi masyadong, yun lang, basag lang ng konti. Ito po kasi parte ng mukhang ito po yung pinakamanipis. Madali po ito. Yung pisngi. Opo. Medyo nga nakalubog yung kanyang pisngi. Isang suntok lang po yan, pwede pong mag-fracture yan. Senator Jinggoy Estrada, baka meron kang, napagod na ako sa katatanong din, baka meron kang karagdagan tanong sa mga doktor natin at kay Manang LB. Maraming salamat, Mr. Chair. Tanungin ko lang sa COMSEC dahil pinasubpina natin yung mga anak nitong amo. Ano nangyari? Sir, I was informed by the council of the ex-employers that the two subjects are minors and are currently in school, Your Honor. Ilang taon na, with the permission of Senator Estrada, ilang taon na yung mga bata na nag-aalaga ka rin ng bata, LB? Malalaki na po yung mga anak po ng amo ko. Yung panganay po 18, yung bunso 16. So 18 na, anong taon yan? Anong taon? Ito lang taong ito? Opo. Lalaki, babae? Yung pong panganay babae. So 18 anyos. Hindi na minor de edad, attorney? Comsec? DSWD? Saan DSWD? Minor? Minor de edad ba yun? 18 anyos. DSWD, Assistant Secretary. Pwedeng dito kasi minor de edad. Kapag, good morning po, Mr. Senator. Kapag po 18 years old and below, considered pa po na minor po yung pong subject. Can't the committee invite them here? Because they're also involved in this issue. 18 years old is not considered a minor anymore. Correct? Ang sa atin po kasi sa Department of Social Welfare and Development, of course, we always take primordial interest on the best interest of the children. At sinasabi nga po natin, 18 years old and below ay kinakailangan pa rin pong protektahan po natin. So ibig sabihin, hindi namin sila pwede ipatawag, hindi namin siya pwede ipatawag at 18 years old. I think we'll have to refer to the legal If you want to call your experts on this. legal ASEC, do that. We'll give you time. Thank you very much. Anyway, I move that we subpoena this 18-year-old daughter of the spouses. Secretary, can you Or implement? they have already been invited. Maybe I stand corrected. Issue a warrant of arrest. So, marami po ang katanungan dito. Padating din po yung mga ibang
kasamahan namin sa Senado, nagkataon lamang po na meron ngayong Senate Electoral Tribunal nakasabay, kaya wala dito yung iba na nag-indicate ng kanilang hangarin na magtanong. But with us is Senator Jinggoy Estrada, who indicated that he will be propounding some questions. Your witness, Senator Jinggoy Estrada. Thank you, Mr. Chair. Before that, I will still stand by my manifestation to issue a warrant of arrest unless otherwise they obtain a TRO from the proper court. You are referring, Your Honor, to the minor? Yes. Any word from your, before you proceed, Senator Estrada, any word from your Assistant Secretary for Legal Affairs? Identify niyo kung sino yung ASIC ninyo. Maraming salamat po, Senator. I've conferred with the legal officer of the Department of Social Welfare and Development, and according to USEC NED, maaari naman pong maimbita provided na ma-accompany USEC NED po, our legal officer po. Apelido. Yung Parang kilala. hindi kayo magkakakilala sa DSWD. Sorry po, Senator, na ano lang po ako sa palayo ni USEC NED. NED? Babae, lalaki? Lalaki po, Senator. Para ikaw nang baka cross-examine ko, ganun katagal mo nakakilala? Ano apelyido niya, for the record? Undersecretary for Legal Affairs. Our Undersecretary for General and Administrative Services and the concurrent legal officer po of the DSWD. I'll submit the complete name po, Mr. Senator. But based nga po doon sa kanyang advice, maaari naman po nating maimbita provided that ma-accompany po yung bata ng kanilang parent or legal guardian and that the child or the children will not be exposed unnecessarily. We could also consider, Mr. Senator, yung definition po kasi ng child based doon sa Republic Act 7160 and Republic Act 1188 na sinasabi ko nga po, yung a child refers to a person below 18 years old of age and a person 18 years of age or older but unable to take care of oneself fully or protect oneself from abuse, neglect, cruelty, exploitation, or discrimination. So I think, Mr. Senators, mahalaga rin po na ma-ascertain natin yung pong situation po ng mga bata in defining if these individuals are or should be considered a child or a minor. And likewise, Mr. Senators, we have to consider then yung mga protocols on handling children, especially if may mga gantong inquiries nga po or mga hearings dahil kinakailangan pa rin po nating protektahan at pangalagaan yung kanilo pong best interest. You will abide by that. Definitely the second child who is 16 years old, the committee cannot issue the necessary notice for that child to attend. But for the 18 years old, tatanungin natin mamaya yung parents ko ilan talaga yung edad nun. And we will need a written position. Dito nga natin makikita na talagang basag na nga ang bungon ni Nanay Albi Vergara at talagang hindi ito rason at hindi na makakawala pa ang mga palusot ng pamilya Ruiz na ito na kasalanan nga raw ni Nanay Albi Vergara kung bakit nga raw siya nagkaganito.